Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Binabati ko po kayong lahat ng isang mapagpalang umaga. Sama-sama po natin pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos dito sa ating pang-araw-araw na devotional program, ang Tinapay Mula sa Langit. Manalangin po muna tayo. Papagmahal naming Ama sa Langit, kami po ay buong pusong lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa inyong mayamang biyaya. Salamat po na kami iningatan ninyo at binigyan ng mahimbing na pagtulog sa buong magdamag. Salamat din po na kami ay ginising nyo at dinagdagan ng isang araw ang aming buhay. Salamat po din na taglay namin ngayong umaga ang kalakasan, karunungan at kapayapaan mula sa inyo. Salamat po sa inyong makapangyarihang salita na aming pag-aaralan ngayong umaga. Dalangin namin, Banal na Espiritu, na kami bigyan nyo ng karunungan upang maunawaan namin kung ano ang nais ng Diyos na ipabatid sa amin ngayong umaga. In Jesus' name, Amen. Ating tunghayan ang teksto sa araw na ito mula sa Numbers chapter 5 verse 16 to 22. 16. Ang babae ay dadalhin ng pare sa harap ng altar. 17. Ang pare ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan at hahaluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. Pagkatapos, ilulugay ang buhok ng babae at pahahawakan sa kanya ang handog na harina. Samantala, ang mangkok na naglalaman ng mapait na tubig na magpapalitaw sa katotohanan ay hawak naman ng pari. Ang babae, panunumpain ng pari, hasabihin niya, kung hindi ka nagtaksil sa iyong asawa, hindi tatalab sa iyo ang sumpang taglay ng tubig na ito. Ngunit, kung nagtaksil ka sa iyong asawa, paparosahan ka ni Yahweh upang maging halimbawa sa iyong mga kababayan. Patutuyuin ni Yahweh ang iyong bahay bata at mamagain ang iyong tiyan. Tumagos nawa ang tubig na ito sa kaloob-looban ng iyong tiyan, pamagain ito at patuyuin ang inyong bahay bata. Ang babae sasagot ng Amen, ako'y sumasang-ayon. Ang ating binasa ay tungkol sa batas ng pagkakaroon ng selos na ibinigay ng Diyos kay Moses para sa mga Israelita. Ang batas na ito ay ginawa para sa mga sitwasyon kung saan may suspetsa ang isang asawa na ang kanyang asawang babae ay hindi tapat sa kanya. Kung wala siyang patunay, ngunit mga suspetsa lamang, maaari niyang dalhin ng kanyang asawang babae sa pari na makapatupad ng isang ritual upang malaman kung tunay na nagkasala ang kanyang asawa. Ang batas na ito ay maaaring tila kakaiba sa atin ngayon, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya at kultura ng mga Israelita. Ito ay isang paraan upang tiyakin niya ang katarungan ay matupad. Ito rin ay naglilingkod bilang babala sa mga taong maaaring mapatukso na lumabag sa ikapitong utos na huwag kang mangalunya. Ang Diyos ay nagbibigay ng sistema na para siguraduhin na walang pangaagaw o pakisinungaling sa pagitan ng mag-asawa. Ito din ay nagbibigay halaga sa trust and open communication ng mag-asawa at ang kahalagahan ng pakisisi sa pagkakasala. Ngunit sa kabila ng mga practical application nito, ang batas ng selos or jealousy ay may mas malalim na spiritual meaning sa ating mga Kristiyano. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating relasyon sa Diyos ay tulad ng pag-aasawa at tayo ay tinatawag na maging tapat sa Kanya sa lahat ng bagay. Tulad ng isang asawa na may karapatan na mag-expect ng tapat na pagmamahal sa kanyang asawa, gayon din ng Diyos na may karapatan na mag-expect ng tapat na pagsunod sa Kanya. Ngunit tulad ng mga Israelita, madalas tayong bumibigo sa mga inaasahan ng Diyos. Hindi tayo tapat sa Kanya kapag inuuna natin ang ibang bagay sa Kanya, kapag hindi tayo nananalangin at sumasamba sa Kanya, at kapag hindi natin sinusunod ang utos Niya, at kapag hindi natin minamahal ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Hindi tayo tapat kapag nagpapadala tayo sa mga tukso ng mundo at pinapayagan natin ang kasalanan na maghari sa ating buhay. Ngunit kahit hindi tayo tapat sa Kanya, nanatiling tapat sa atin ng Diyos, mga kapatid. Hindi niya tayo pinababayaan o pinapalayo sa Kanya. Sa halip, nag-aalok siya sa atin ng kapatawaran at biyaya sa magitan ng Kanyang anak na si Jesus Christ. Sa magitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, nababago tayo araw-araw at binibigyan ng pagkakataon na magsimula muli upang mabuhay ng tapat sa Kanya. Let's pray.
Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pag-ibigay niyo sa amin ng iyong salita sa Numbers chapter 5 verses 16 to 22. Nagpapakita po ito ng katuwiran at pagmamahal niyo sa aming bayan at nagtuturo sa amin ng katapatan sa inyo at sa aming asawa. Tulungan niyo po kami na maging tapat sa lahat ng bagay. Bigyan niyo po kami ng lakas at determination to be holy in all the things that we do. Strengthen our heart, Lord, and give us wisdom so that we will remain faithful to you through your abounding grace. Salamat po sa inyong pagmamahal at kabutihan sa kabila ng aming kasalanan, kahinaan at pagkukulang. Hinihiling po namin ang inyong kapatawaran at biyaya upang kami ay magpatuloy sa inyo hanggang sa inyong muling pagbabalik. Ang lahat ng ito'y hinihingi namin sa makapangyarihang pangalan ninyo, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Nawa ay pagpala po tayo ng salita ng Diyos at maging gabay natin ito sa araw-araw upang manatili tayong tapat hanggang wakas. Samahan niyo po ulit kami bukas dito sa Tinapay Mula sa Langit. God bless you more and more in every way.